Ganyan po ang grace. Ang grace ay hindi lang po pantanggal ng problema. Ang grace ay yung presensya niya kahit sa gitna ng challenge, tayo'y niyayakap ng biyaya ng Panginoon. Say amen. Amen. Kaya kahit kailan, hindi tayo iiwan ng Diyos. Ang ating pinag-aralan last week, ang mensahe ay grace over luck. Yan. Ang ating beloved walk ho dyan ay meron tayong tatlong napag-aralan. Number 1, generous giving in difficult times, proclaiming God as our source. Ibig sabihin, yan, tayo'y nagkakaloob sa Diyos kahit na meron tayong pinagdadaanan na mga sitwasyon na tayo ginigipit, pero hindi sarado ang ating kamay para sa pagbibigay or pagkakaloob sa Diyos, lalo na sa simbahan. Amen. And then number 2, trust the provider more than the provision. Tayo nagtitiwala sa Diyos na sa Kanya lahat ng gagaling ang provision. Siya yung source ng pinanggagalingan lahat ng pagpapala natin, tinatanggap natin bawat araw, bawat oras, na tinatanggap natin sa buhay natin sagana. Sa Kanya nang gagaling lahat yon. Ang provision niya, pinagkakaloob niya. Amen. And then number 3, live with gratitude and faithfulness. Kailangan tayo, laging nagpapasalamat tayo sa lahat na natatanggap natin, nagiging tapat tayo sa Diyos, nagiging tapat tayo sa kapwa natin, sa kanegosyo natin, o kung saan pa man tayo dinadako ng ating paa, tayo'y nagiging tapat sa buhay natin. Amen? Hindi tayo nagiging sinungaling. Or hindi tayo nagkakaroon ng kailangan i-compromise ang ating pananampalataya, ang ating negosyo, kundi nagiging tapat lang tayo dahil alam natin tapat ang Diyos sa atin. Amen. Beloved, thought dyan, God is my source, His grace is enough. Amen. Pwede nyo balik-balikan yan sa ating page sa Beloved Grace Church, sa FB, sa YouTube, and then share po natin para makapag-share din tayo ng mensahe ng biyaya. Ito ay isang ministeryo din sa pag-share niyan. Amen po ba? Kaya nakakatuwa pag nakikita natin na marami ring nag-share ng ating gawain. Amen. Ngayon, pagpapatuloy natin ang ating series number 5. Ito yung ating pagpapatuloy. Grace over fear and anxiety. Alam niyo po ba, ngayon kung titingnan ko kayo, talagang parang, alam ko meron din siyempre mga dalahin tayo. Bawat isa may mabigat na problema sa future, di ba? Paano yung health ko habang nagkakaedad ako. Di ba nagkakaroon tayo ng problema sa finances ko. Ngayon, pataas ng pataas, sa pamilya, marami, sa trabaho. Magsasarado na yung kumpanya ko. Maraming fear na baka minsan, iba nga, hindi kinakaya yung mga kanilang pinagdadaanan. Pero salamat dahil alam natin merong Panginoong Hesus. Kaya titingnan natin ito kung paano tayo binigyan ng Panginoong Hesus sa New Covenant na isang matatag at na maging payapa, meron tayong kapayapaan sa buhay natin kahit sa mundong ito. Amen? Para mapaglabanan yung fear and anxiety. Pero alam nyo ba ang Panginoong Hesus ay dumaan din sa ganyan? Yung siya'y malapit ng ipako. Siya ay nanalangin sa Luke 22 verse 39 hanggang 44. Siya ay nanalangin. Talagang yung panalangin niya, yung kanyang pawis ay para ng dugong tumulo sa lupa. Kasi nakaramdam rin siya ng takot. Naramdaman niya ano yung maghihirap na kanyang sasapitin. Isipin mo, ikaw nga lang, pagpunta mo dito, sabi ko nga, yung comfort zone mo, Diyos na nagkatawan tao para tayo'y iligtas. Binaba niya yung kanyang sarili dahil lang sa pagmamahal sa atin. Amen? Di ba dapat pinapalakpakan natin ating Diyos na buhay dyan?
Doon pa lang ang hirap-hirap na. At ngayon, dadanasin niya yun. Ipapako siya sa krus, maghihirap siya doon, siya hahagupitin. Naramdaman niya yun. Siya ay nanalangin. Pero salamat dahil alam natin ito'y napaglabanan ng Panginoong Hesus. Kaya sabi ko ngayon sa New Covenant, binigyan tayo ng matatag na pundasyon ng ating Diyos. Maraming mga tao nakakaranas talaga sa totoo lang ng anxiety. Kaya gusto ko lang sa inyong sabihin ito ng tapat. Ang pagkakaroon ng anxiety, hindi ibig sabihin ang iyong pananampalataya ay nawawala. Kasi tayo, meron tayong emotion. Di ba ang tao, meron spirit, soul, and body. Doon sa soul part natin, yun yung sinasabi ko sa inyo, yung emotion natin. Dito, pumupunta yung emotion natin. Ang ibig sabihin, kahit na nagkaroon ka ng takot, hindi ibig sabihin, nawawala ang iyong pananampalataya. Amen? Kaya ngayon, pag-aralan natin din yung ibang tauhan sa Biblia, katulad ni mga nakaranas ng mga anxiety, katulad ni David, ni Elijah, mga disipulo, na nagkaroon din sila ng takot. Dumating rin sila sa buhay na ganun. Nagkaroon sila ng takot. Tingnan natin si Elijah kung paano niya hinarap yung fear and anxiety. Yan. Ano ba si Elijah? Siya isang propeta. Tingnan natin yung ganap sa kanyang buhay. Pero ito'y paiiksiin ko na lang po. Kasi pag kwento ko sa inyo, talaga napakahaba. Sa 1 King 18, si Elijah ay isang propeta at ngayon nagkaroon ng problema ang bayan na yon. Hinamon niya ang mga propeta ni Baal. 450 na mga propeta ni Baal at magkakaroon sila ng isang gagawin na maglalaban sila'y magkakaroon ng isang offering na kailangan masunog yon dahil para tawagin ang Diyos. Sabi nila, gawin natin to, itong torong to, ialay natin. Ialay natin. Tingnan natin kung sino ang magsusunog dito. O ang Diyos nyo o ang Diyos ko. Gawin natin to. Ginawa nila, nag-alay si Elijah, nag-alay din ang mga propeta ni Baal, 450. Isipin nyo, ang dami nun. Bawat sila, nag-alay sila. Sinamban nila, yung mga Baal, sinamban nila, umawit sila kung ano nung pinaggagawa nila. Tinatawag na, sunugin mo to. Kasi dati gano'n, ang presensya ng Diyos, yung apoy na susunog at tutupok doon. Pag nangyari yun, ibig sabihin, totoo ang kanilang Diyos. Pero, hindi nangyari yun. Hanggang sa sinusugatan na nila ang kanilang katawan, hanggang hapon, hanggang gabi, sabi nga ni Elijah dyan, sabi niya, kung babasahin nyo, gawin nyo pa, sige, baka natutulog ang Diyos nyo. Gawin nyo pa kung ano yung mga dapat nyong gawin, basahin nyo po doon. Napakaganda ng istoryang yun. Sa madaling salita, hindi nangyari yun. Hindi nasunog yung kanilang alay. Pero si Elijah, nung siya na, yung turn na niya, ang ginawa pa niya, alam nyo, buhusan nyo ng tubig. Yung alay na yan, yung alay niya. Diba? Yung mga kahoy, buhusan nyo ng isang galon. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 4. Talagang basain nyo. Sa madaling salita, basa na, tapos siya'y nanalangin. At nang nangyari, natupok yun, dumating yung apoy at nasunog ang offering ni Elijah. Sa madaling salita, bumaba yung apoy, siya yung nanalo. Ang ginawa ni Elijah, pinagpapatay niya yung 415 prophet na yon. Siyempre, siya yung nanalo, tuwang-tuwa sila. Sabi niya, pinatay niya yon, andun yung kanyang excited. Sabi niya, Lord, thank you dahil alam ko, sinagot mo ang panalangin ko. Yung sa verse 18 na yon, talagang napakatindi ng
panalangin ni Elijah. Siya rin yung nanalangin na wag umulan at hindi nga umulan, pero sinabi pa rin niya, nanalangin siya na umulan din. Tingnan niyo, tindi ng panalangin ni Elijah. Tingnan naman natin sa 1 King yung 19. Ang susunod sa 18, di ba? 19. Ito na yung emotional chapter sa buhay ni Elijah. Kung paano naman niya naramdaman yung anxiety sa kanyang buhay, yung takot niya. Dahil dito, nung napatay niya yung 450 na mga propeta ni Baal, itong si King Ahab, sinabi niya sa kanyang asawa, kay Queen Jezebel, pagkasabi niya yung galit na galit, yung kanyang asawa, si Queen Jezebel, sabi niya, tandaan mo to, Elijah, binantaan niya, papatayin kita. Kung sabi sa pelikula, di ka na sisikatan ng araw. Oh, di ba? Ano nangyari kay Elijah nung nalaman niya? Nagkaroon siya ng mental breakdown. Nasyak siya. Natakot siya. Basahin niyo po ito sana pag uwi niyo doon sa chapter 19. Natakot siya. Naglakad siya. Tumakbo siya. Iniwanan niya yung mga kasama niya, yung mga katulong niya. Gusto lang niya iligtas niya yung buhay niya. Pumunta siya sa wilderness sa Beersheba. Takbo siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kaya sabi diyan sa verse 19 verse 4, sabi diyan, habang siya naglalakad at napagod, naupo siya sa ilalim ng isang puno at nanalangin na sana mamatay na lang siya, sabi niya. Lord, tama na po, kunin ninyo ang buhay ko. Hindi naman ako mas mabuti sa mga ninuno ko. Ibig sabihin, ramdam ni Elijah yung anxiety, yung takot. Nagkaroon siya ng depression, nagkaroon siya ng lungkot. Naramdaman niya yun. From galing siya sa victory, tapos narinig niya lang yung bagay na yun, nalungkot siya, nawala ang kanyang mental. Kasi ba nagkaroon niya siya ng mental breakdown? Kahit na alam niya, siya'y propeta, natakot siya. Kaya kapatid, alam ko, kung ikaw man ngayon ay nararanasan mo to, kahit na ikaw ang nakikinig ngayon sa podcast to, nararanasan mo to, o ikaw na nanonood, kung nararanasan mo to, alam ko, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. Dahil, alam nyo, ang Diyos, pinagkaloob niya ang kanyang buhay, ang Panginoong Jesus. Napaglabanan niya to. Kaya ang ginawa niya, bibigyan niya tayo ng kalakasan. Kung anumang kalungkutan, anumang depression, ang sabi ng Diyos, laging kasama mo ko. Huwag kang mawalan ng pag-asa, kapatid. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Alam niyo ba si Elijah, hindi siya kinundena ng Diyos na, sige, gusto mong mamatay, patay ka. Hindi siya kinundena. Di lalo na ngayon, sabi nga, nasa under New Covenant tayo, nasa pangangalaga tayo ng ating Panginoong Hesus, mahal na mahal niya tayo. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Amen? Sige, palakpakan po natin ating Diyos. Tingnan mo, hindi dininig ng Diyos ang prayer ni Elijah. Sa halip, binigyan siya ng anghel, pinadalan siya ng anghel, binigyan siya ng anghel ng pagkain para siya'y lumakas, makapagpahinga siya. Ganun ang nangyari. At nang nakapagpahinga siya, na-restore ang kanyang kalakasan, meron siya narinig na small voice na sila'y nag-usap ng Panginoon. Ganyan ang gusto ng Diyos. Kung meron ka man ngayon nararanasan ng depression, pahinga ka. Hanapin mo ang biyaya at presensya ng Diyos. Siya ang magbibigay sa iyo ng tunay na kalakasan. Amen? Di ba God is good? God is good? Amen. Kaya ngayon, sa New Covenant, meron tayong magandang balita. Hindi tayo iiwan ng Diyos na kahit ikaw ay meron kang takot, meron kang anxiety. Dahil ang grace ng Panginoon sa bawat challenge natin sa buhay na to, kahit na merong challenge,
Ang grace ng Diyos ay laging andyan. Kaya ang tanong, sige, andyan, papaano? How? Grace over fear and anxiety, papaano? Number 1, God's grace meets us in our fear. Andun lagi ang Diyos. Tandaan nyo, hindi tayo iiwan ng Diyos sa lahat ng mga challenges natin. Isaiah 41 verse 10, So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Pansinin niyo po dyan, sabi yan, do not fear, for I am with you. Alam niyo ho ba yung, so do not fear. Ibig sabihin, assurance yan, sigurado. Do not fear. Ano kasunod ng kama? Ano kasunod ng kama? Di ba? Hindi unan, ha? Kakakala nyo, unan. Ano yung kama? May kama ka. For I am with you. Ibig sabihin, assurance na, andito ko, hindi kita iiwan. Kasama mo ang Diyos. Kaya ang solusyon sa fear, yung presensya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Yun. Ang solusyon sa mga takot natin, meron tayong assurance dahil kasama natin ang Diyos. Ang lagi ang presensya niya, ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, siya ang tumutulong sa atin. Amen? Isipin nyo, yung isang bata, pag pumasok sa isang kwarto, pagkatapos biglang nawala ng ilaw. Di ba, matatakot yan. Iiyak yan. Tama po ba? Iiyak yan. Pero pag pumasok yung nanay niya o isang magulang niya at hinawakan yung kamay niya, kahit madilim yun, kumakalma yun. Kasi alam niya na meron siyang kasama. Hindi nagbago ang paligid, hindi nagbago ang ambience, gano'n pa rin. Madilim pa rin, pero ang pakiramdam niya, di ba, nasa comfort zone siya. Dahil kasama niya ang kanyang magulang at alam niya meron siyang proteksyon. Amen? Bibigay ko lang pong sample rin to sa nangyaring ganyan. No? Kasi yung mga anak ko, nakita niyo naman po, no? Mga year 2010 or 2028, no? Kasi nauso nyo yung, actually hindi siya hold up yung martilyo gang. Kung sino mga may edad yan, mga 2010, gano'n, 2008, martilyo gang, kahit na nasa mall ka, binabasag yung istante. Kukunin yung mga alas, yung mga jewelry na andon. Actually, naranasan namin yun. Kami namamasyal. Kasi ang bawat isang roll-up, kahit nasa mall, may roll-up yan, tapos bumababa. Okay? Pumasyal kami. Siyempre, nasa mall, alam mo yun, gano'n naman no? Hindi lang isang beses namin naranasan, hindi lang dalawa, gano'n. Dahil yun nga yung uso, talagang yung martilyo gang na yun. Okay. Yung kami, habang namamasyal kami, naggano'n na, nagsumirena, tapos biglang nagbabaan. Yung mga roll-up, gumagano ang ingay. Yung pala meron ng nangyayaring gano'n. Siyempre, kasama ko yung mga anak ko, 4 yan. Okay? Pumunta kami sa isang lugar, di ba? Kinarga ko siya. Kinarga ko yung, isipin niyo kung sino yung kinarga ko. Kinarga ko yung anak ko dahil iyak ng iyak. Iyak siya ng iyak. Binaba yung roll-up. Tapos ang sabi ko lang, anak, wala yun. Sabi ko, ano lang yun, naglalaro lang sila. Tumigil yung pag-iyak ng anak ko. Yung binuhat ko siya, na-comfort siya. Ibig sabihin ko lang, sinasabi ko lang, andun yung ng anak ko na, karga ka ng magulang mo. Pero ngayon, baka yung anak ko nakakarga sa akin. Di ba? Nakikita nyo lang na ganun. Yung kanyang comfort na, kinuha ko ng magulang ko. Yung mga panahon nung kasi talagang ang gulo. Kahit sa mall talagang mga nanggugulo, yung mga hold-upper. Kaya isipin nyo, ganyan po ang grace. Ang grace ay hindi lang po pantanggal ng problema. Ang grace ay yung presensya niya kahit sa gitna ng challenge, tayo'y niyayakap
ng biyaya ng Panginoon. Say amen. Kaya kahit kailan, hindi tayo iiwan ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Number 2, grace give peace beyond understanding. Philippians 4:6 hanggang 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. 7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Huwag tayong mag-alala na kung ano man ang mangyayari sa atin. Alam ko, madaling sabihin, pero minsan mahirap gawin. Tama po ba? Dali yung sabihin, andito ako, huwag kayong magkaroon ng anxious, huwag kayong magkaroon ng pag-alala. Pero itong Philippians to, ang nagsulat si Apostle Paul, tatanungin ko kung nasaan siya. Habang sinusulat niya, nasa kulungan ho siya. Hindi maganda ang kanyang sitwasyon. Nasa isang madilim, mainit. Pero nagsusulat siya, sabi, huwag kayong mag-alala. Gusto niyang ipakita na ibig sabihin na tinutukoy niya, hindi lang ang kagandahan ng sitwasyon mo ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Kasi yan ang mundo eh. Sinasabi, maganda ang iyong sitwasyon kapag maganda ang kalagayan mo. Pag merong maganda ang laman ng passbook mo, magkakaroon ka ng peace of mind. Magkakaroon ka ng peace of mind pag alam mong sobrang lakas mo, healthy ka. Pag na-solve mo ang mga problema mo sa mga anak mo. Pero kasama yun, pero hindi yun ang pinaka-main thing. Ang main thing, ang presensya ng Diyos ay nararanasan mo dapat kahit hindi maganda ang iyong kinalalagyan. Kasi yun ang tunay na kapayapaan. Kahit anong sitwasyon mo sa buhay. Kaya sabi nga dyan sa verse 7, parang guard. Sabi niyan, guard your heart, di ba? Ibig sabihin, bantayan mo ang puso mo. Maganda man ang sitwasyon mo o pangit, kailangan lagi mong binabantayan ng puso mo para hindi ka matatakot, hindi ka magkakaroon ng anxiety. Kaya sabi ko nga, sinulat ni Paul yan eh. Nasaan siya? Nasa prison siya. Nabantayan niya ang puso niya. Siya masaya pa rin na nakakapagsulat siya. Para kasi pag ang guard o sundalo, binabantayan ang isang bagay, meron kang proteksyon. Ganun din, bantayan natin ang ating puso at isip para hindi pumasok yung anxiety na kagad, alam mo, nire-rebuke mo ang hindi maganda to in the name of Jesus. Anxiety, wala ka. Tinapos na ng Panginoon ito, kaya kong paglabanan to dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya pag dumating yun, anxiety, meron kang peace of mind, meron kang guard na nagbabantay sa puso mo. Dahil alam mong kasama mo ang Diyos. Anong dapat mong unang gawin? Sabi diyan, pray, supplication, and mag-request. Diba? Ang Panginoong Hesus, anong una niyang ginawa? Alam niya, padating na siya dun sa kanyang ipapako na siya. Diba? Nag-pray siya. Tayo din. Ang una natin gawin, alam niyo padating, andyan niya, Hesus, mag-pray tayo. Meron tayong kagulumihanan sa isip, pray tayo. Magsumamo tayo sa Diyos. And then, pag nag-pray na tayo ay magpasalamat na tayo sa Panginoong Hesus. Tinugon na niya ang panalangin natin. Amen? Tayo, mga righteous tayo eh. Diba? Sabi niya, the prayer of the righteous avails much. James 5:16. Tayo, kaya wag na wag yung kakaligtaan manalangin. Amen? Ganyan dapat ang buhay ng isang mananampalataya. Bawat galaw natin, pagising pa lang sa umaga, tayo ay nagpe-pray, nananalangin at nagpapasalamat na tayo sa Diyos. Amen. Number 2, grace replace fear with trust. Ngayon po, alam natin ang kalagayan ng ating bansa ay talagang gulo, ang taas ng bilihin, di ba? Ang daming problema.
ang utang natin, pinakita ko sa inyo, may trillion na. Ang gulo, daming krimen. Dito, punta ka doon, may krimen. Ngayon, natural calamity, ang baha. May lindol. Diba? Sipin, pag bungad mo pa lang sa araw, pag ito na nakita mo, talagang matatakot ka, magugul. Ano ba to? Saan ba papunta tong bansang to? Kasama ako dito sa Pilipinas. Dahil ako'y Pilipino, saan pa pupunta itong bayan? Buti na lang, lagi na nanalo ngayon si Iyala. May magandang balita. Pero to saan pupunta to? Lalo yung pag ngayong baha, pag nakikita nyo, talagang kawawa yung mga binabaha. Kaya, tingnan natin uli ang isa pang ginamit ng Diyos. Kanina si Elijah, ating nakita sa propeta Elijah. Ngayon naman, tingnan natin si David. Silipin natin ang buhay naman ni David. Sa 1 Samuel 17, verse 1 hanggang 51. Sigurado ko, pamilyar kayo sa kwentong to Kung paano hinarap ni David si Goliath. Ang laki kasi ng problema, alam niyo talaga, ng Israel. Dahil si Goliath ay isang higante. At lagi silang sinasabihan, lagi silang hinahamon ni Goliath, ang bansang Palestine. Sabi wag na tayong mag-away. Harapin nyo na lang ako kung sino ang manalo sa mga tao nyo, sa bayan Slayer. Kung sino ang humarap sa akin, mag-away na lang kaming dalawa. Maglaban na lang kami. Wag na tayong kung dadami pa siguro, dadami pa ang dadanak ng dugo. Tayong dalawa na lang. Kami na lang. Kung sino ang hiharap nyo sa akin, sabi ni Goliath. Sabi nyo, 40 days silang binubuli ni Goliath. Kaya walang naglalakas loob naman na lumaban doon. Maliban lang kay David. Si David ang humarap sa kanya, dala ni David ang tiwala niya, ang pag-asa niya na alam niya ang Diyos ay ang kasama niya. Pinaniniwalaan niya na poprotektahan siya ng Diyos sa kanyang labang ito. Hindi siya nagtiwala sa kanyang sarili, sa kanyang kakayanan, kundi nagtiwala siya sa Diyos. Amen? Gayon din dapat tayo. Kung meron na mga problema kayong hinaharap ngayon, huwag tayong kainin ng takot. Labanan natin to, kasama natin ang Diyos. Dahil alam ko, ang Diyos ang maghihimala sa buhay natin. Maraming himalang gagawin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Ang Panginoong Hesus kasi, ako'y niniwala na hanggang ngayon ang kanyang himala ay hindi nagbabago. Maraming ginawa sa New Testament ang Panginoong Hesus na ginawang himala ang Panginoong Hesus. Nung siya ay nagpakain ng 15 tao. Amen? Nung siya ay naglakad sa tubig, pinahinto niya yung bagyo, marami siyang pinagaling na mga may sakit, mga pinalayas niya ang mga demonyo. Ako, isa lang nakita kong, gustong-gusto kong ginawa ng Panginoong Hesus. Talagang makikita mo ang himala. Yung sa John 9:1, verse 7. Sabi niya, kung sino yung pinagaling niya, yung bulag na pinanganak. Isipin niyo po yun, mga kapatid. Inborn siyang bulag, hindi lang nasundot yung mata niya o hindi, nagkaroon lang kundi inborn. Ang ginawa ng Diyos, nagkaroon siya ng paningin. Yung himala ng Diyos, dumako sa kanya. Ibig sabihin lang na walang imposible sa Diyos. Amen. Okay lang yung mga natural na sakit, pero yung inborn ka, nabulaga, tapos makakadilat ka, talagang, wow. Super amazing, talagang to the max yun. Kaya ngayon, huwag kang magduda sa Diyos. Kayang iangat ang iyong buhay, iangat ang problema mo, ibigay mo lang sa Kanya. Ano man ang mga suliranin mo. Amen. Dahil kayang gawin ng Diyos ang lahat ng paraan para ma-solve yan. Amen. Walang imposible sa Kanya.
Sabi nga, Matthew 6:34, therefore, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble for its own. Isipin nyo, saan nanggagaling ang problema? Ang sabi diyan, saan nanggagaling? Tomorrow. Sisigaw sana ako, gugulatin ko kayo eh. Tomorrow. Isipin mo, paano ito bukas? Andiyan na yung babayarin ko. Paano kung wala na akong trabaho? Diba? Bukas pa yun. Doon ang gagaling ang anxiety. Tomorrow. 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 Parang kumanta. Diba? Tomorrow, paano kaya kung wala na akong negosyo? Nagwo-worry ka. Kaya anxiety, tomorrow eh. Dapat yung gawa ka. Tomorrow, anxiety. Tomorrow, anxiety. Doon ang gagaling. Pero, alam nyo ba, ang worry, walang pakinabang sa buhay nyo yan. Tama ba, buha? No? Walang pakinabang sa buhay nyo yan. Pag nag-worry ka, maraming mangyayari. Number 1, magiging balisa ka, lagi kang pagod, mararamdaman yun, lagi kang galit. Pag ganyan, yung anak mo, go-worry na ako. Yung anak ko, umalis ng alas 12 ng tanghali, alas 6 na, wala pa rito. Talaga? Wala pa dyan? Oo. Pag tinan mo, ilang taon na ba yung anak mo? 55. Masipin mo, nag-worry ka? Bigyan mo naman ng pagkakataon yun. Meron pa nga yan. Kasi ganyan ng Pilipino eh. Di ba ganyan? Worry mo, paano yung mga anak ko pag nawala na ako? Di ba? Paano na ang kinabukasan nila? Sayang naman, nakakaawa sila. Ilang taon na ba yung anak mo? 59. Bigyan mo naman ng magsi-senior citizen na yun, hayaan mo na. Huwag ka na mag-worry. Ganyan ang Pilipino. Kaya yung worry, huwag nating hayaan pumasok sa atin. Balisa ka, pagod ka lagi. Kaya, number 2, yung disposition mo. Yung mga desisyon mo sa buhay, nagkakamali ka. Dahil worry ka ng worry, hindi nagtatama ang iyong isip. Pangatlo, magkakasakit ka. Di ba? Pag worry ka ng worry, yung immune system mo bumababa. At nakita ko yung pang-apat, siguro ito yung pinaka-ayaw nyo, papangit kayo. Pag nag-worry kayo. Gusto nyo yun? Kaya alam po dito, pupugit ang magaganda kayo, hindi kayo nagbo-worry. Amen? Amen. Yun, papangit kayo. Kaya ang worry, alam niyo ba, ang kasagutan yan, equal sorry. Pag lagi ka nagwo-worry, sorry. Yan ang sagot mo. Pinalitan mo na yung W ng isang letra, ginawa mong S, sorry. Pumangit ka, nag-worry ka ng worry. Ngayon, sorry, pumangit ka. Huwag niyong entertain yung worry sa buhay natin. Tayo, magtiwala tayo sa Diyos. Ibigay natin yung problema natin sa Diyos, sa balikat ng Diyos. Amen? Ang fear ay lumalaki lang yan kung paano mo siya tinitingnan ng problema. Ang faith ay lumalakas pag nakatingin ka sa Panginoong Hesus. Amen? Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, saan ba kayo nakatingin? Sa problema o kay Kristo? Kayo makakasagot yan. Amen. Dapat tayo kay Kristo. Alam niyo ba, kung si David ay nakatingin siya sa problema o nag-worry siya dahil nakita niya, higante to Grabe, paano ko to tatalunin? Si Goliath. Kung hindi siya nagtitiwala sa Diyos, paano niya to lalabanan? Paano ko to gagapiin? Paano mangyayari sa amin, sa bayan ng Israel? Kami magiging alipin ng Pilistino. Pero, salamat dahil nagtiwala siya sa Diyos. Alam niya, hindi siya iiwanan ng Diyos. Kasama niya yung kanyang pagtitiwala. Buong buo, alam niya, yayakapin siya ng Diyos. Kaya, meron nga siya sinabi, ako ang lalaban dyan. Sabi, dahil kung paano ko pinoproteksyonan ng Diyos, kapag ang mga alaga kong mga tupa, paglulusobin o kakainin ng oso at leon, ako ang nagpoprotekta sa kanya, nilalabanan ko at pinapatay ko yun. Ganong katiwala si David.
na alam niya, ang Diyos niya ay hindi siya iiwanan. Amen? Kaya lagi yung tanong, ano bang titingnan ko? Yung problema o si Kristo na sumasagot ng problema? Hebrews 12:2, sabi niyan, ito ang kasagutan. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Lagi nating isipin, ang ating paningin ay dapat laging na kay Kristo. Focus lang tayo sa Diyos. Ano man ang mga dinadanas natin ngayon, dahil alam natin, hindi tayo lulubog. Kung meron man tayong mga problema, dahil meron tayong Diyos na nag-aahon sa atin. Maraming challenges, pero ang Diyos hindi tayo iniiwan niya. Hindi niya tayo pinababayaan dahil tayo'y anak ng Diyos. Amen? You are a child of God? Amen. Amen. Tayo'y anak ng Diyos. Alam ng Diyos ang detalye ng buhay natin. Maliit, malaki, sa pinakamaliit at pinakamalaki, alam ng Diyos ang detalye ng buhay natin. Kung meron kang pinagdadaanan o wala. Isipin nyo nga, ang buhok natin, bilang na. Nabilang ng Diyos ang buhok natin. Ganon tayo kadetalye, ganon tayo kamahal ng Diyos. Detalyeng-detalye ang buhay natin sa Kanya. Amen? Dahil tayo binabalyo ng Diyos. Binigay niya ang Kanyang bugtong na anak para tayo hindi mapahamak. Ayaw niya tayong mawalay sa Kanya, sa paningin niya. Dahil we are the child of God. Amen? Number 4, sabi yan, grace over fear and anxiety. Number 4, grace give strength for today. 2 Corinthians 12:9. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Sabihin, ang Diyos ay lagi nasa atin, kahit tayo nanghihina, sapat ang biyaya ng Diyos. Hindi siya nagkukulang. Kahit anong oras, ano pa man ang ating mga ginagawa sa buhay natin, laging kasama siya. Sapat ang kanyang biyaya. Kaso nga lang, sa atin kasi minsan mga Kristiyano, gusto natin ang biyaya ng Diyos ay ilagi nating ina-advance. Para bang, Lord, biyaya mo ngayong 2027 na darating. Advance ba? Pero sabi niya, di ba, ang biyaya ko'y sapat. Pang araw-araw. Kaya di ba sabi nga rin niya, give us our daily bread. Daily bread. Para yung ating isipin, itong araw na to, sapat ang kanyang biyaya. Mahal na mahal niya to. Doon pa lang mai-enjoy mo na. Yung grace na gagawin mo sa buong araw nito, ibibigay sa iyo ng Diyos, yun ang panalangin mo. Ano man ang gagawin mo, kung ikaw ay meron kang meeting, Lord, yung biyaya mo ngayong araw to, meron akong meeting sa trabaho. Meron akong gagawin sa school, ang biyaya mong sumasa akin, alam ko. Bibigyan mo ako ng talino. Yung grace ko sa bawat pagpapalaki ko sa anak, alam ko tinutulungan mo ko, binibigyan mo ko ng wisdom. Grace every day. Sapat ang kanyang biyaya, araw-araw. Amen. Sabi nga dyan sa Lamentation 3:23, sabi niyan, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ano mo, kanta yan, di ba? Sabi niya, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord.
Great is thy faithfulness. Amen. Nakakanta rin ako. Yun lang pala kaya. Nakakanta rin ako. Thank you, Lord. Pero di ba, laging bago ang kanyang pag-ibig sa atin. Yung grace niya. Kaya sabi ko, laging grace for today. Paggising pa lang natin, mga kapatid, maraming challenge sa mundong to, pero ang biyaya niya ay tapat lagi, bawat umaga. Amen. Ang prayer ay maaaring tatapos na ako dahil alam ko talagang ang biyaya ng Diyos nasa atin. Talagang alam ko kayo pinagpala na. Amen. Na-enjoy niyo po ba ang pagtuturo at tayo nagkakaroon ng mas malalim na pagkakaunawa sa Diyos? Amen po ba? Lalo ngayon talaga yung tinuturo ay ibig sabihin yung natataon sa panahon natin ngayon, sa mga pinagdadaanan natin sa buhay na to, na maraming mga challenges. Pero, sabi ko nga, wag nating harapin ang fear na talagang halos lumuhod kayo, talagang takot na takot kayo sa puso nyo. Wag ganon. Ibigay natin to sa ating Panginoong Hesus. Hayaan natin ang Panginoong Hesus ang bumungad sa mga nararamdaman nating takot. Nararamdaman natin na hindi natin kayang isolve ng mga problema. Ibigay natin sa Diyos. Siya ang magpapatunay sa ating buhay na siya ang kikilos para sa atin. And then, sa buhay natin, tayo lang ang magpapatotoo para makita at malaman ng kapwa natin na ang Diyos natin ay buhay at siya ang kumikilos sa atin. Amen? Kahit marami tayong pinagdadaanan, may anxiety, andyan, pero ibungad natin ito ng Panginoong Hesus na paglabanan niya. Siya ang magiging kalasag natin. Amen? Kaya ulit, ano ang apat nating napag-aralan? Ano ang 4 grace-filled truth to overcome fear and anxiety? Number 1, God's grace meet us in our fear. Number 2, grace give peace beyond understanding. And then number 3, replaces fear with trust. And number 4, grace give strength for today. Ang ating beloved walk, bago tayo magtapos, yan, pinagsama-sama ko na yan. Pray first, trust always, rest in God's grace, live on one day at a time. Mga beloved, pinagsama-sama ko yan. Kaya kailangan, paggising pa lang sa umaga, tayo magpasalamat, mag-pray na tayo sa Kanya. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang buong araw. Ang lahat ng gagawin natin, ipagkatiwala natin sa biyaya ng Diyos. At ang pang-apat, enjoy natin ang buong araw, nakasama natin ng Diyos dahil siya'y tapat sa atin at lagi niya tayong ginagabayan. At kahit kailan, hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan. Amen? Kaya ang ating beloved thought, I overcome every challenge because I am a child of God and His grace is greater than every challenge I face. Pwede po basahin natin ng malakas, sabay-sabay. Ulit. Beloved thought, I overcome every challenge because I'm a child of God and His grace is greater than every challenge I face. Amen. Manalangin po tayo. Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, maraming pong salamat sa oras pong to, sa iyong mga salita na aming napag-aralan. Salamat dahil alam po namin na Ikaw ang kasama po namin. Maraming challenges sa buhay namin. Naharap namin fear, anxiety. Pero Lord, ito'y napagtagumpayan mo na, Panginoon. Salamat dahil Ikaw ang aming Diyos na kahit kailan hindi mo kami iniwan ni pinabayaan. Binigay mo yung sarili para sa amin. Ikaw ang aming laging titingnan, Panginoong Hesus. Dahil alam po namin, Ikaw ang gabay, banal na Espiritu sa aming buhay. Sa oras na to, aking gustong ipanalangin ang mga nanonood sa podcast. Kung ngayon mo lang
narinig ang mensaheng to. Meron ka mang pinagdadaanan sa buhay, may bigat, may anxiety, may worry. Tanggapin mo ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas. Siya ang sasagot ng mga problema mo. Tanggapin mo siya bilang isang Panginoon tagapagligtas mo. Dahil siya lamang ang tutugon ng mga problema mo. Kaya inaanyayahan kita. Tanggapin mo bilang Panginoon tagapagligtas ang Panginoong Hesus. Sabayan mo ko sa isang maikling panalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po na ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. Gabayan niyo po ako sa bawat araw ng aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoong Hesus. Ako na lang mananalangin. Panginoong Hesus, narinig mo ang banggit, ang sambo, Panginoon, sambit ng aking kapatiran na to, na siyang nanonood at nandito sa bulwagan. Natanggapin ka niya bilang Panginoon tagapagligtas. Ikaw po ang manguna sa kanya, sa buhay po niya. Kayo po ang gagabay sa kanya, sa mga naisin niya, O Diyos, mga suliranin niya sa buhay. Alam kong ito'y tinugon mo na. Salamat po sa kanyang pagpapala, sa pagpapala ng kanyang buhay. In Jesus' name, Amen. Sige po, pwede po tumayo tayo. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos Ama, salamat po. Dahil alam po namin na kayo po ang aming kalakasan sa iyong mga salita, O God, na aming napakinggan. Ikaw ay tapat sa aming buhay. Thank you, Lord Jesus. Sa aming buhay, wala kaming kakayanan. Pero dahil sa iyo, sa iyong pag-ibig sa amin, O God, ito ang ibibigay sa amin ng kalakasan. Salamat, Banal na Espiritu Santo, ang laging paggabay mo sa bawat isa sa amin. Aming pinapanalangin, Lord, ang mga kababayan namin, O God, ang mga kapatiran namin, Lord, na ngayon, Panginoon, ay kung dumaranas ng pagbaha sa kanila, O Diyos, Lord, ang iyong proteksyon ang sumakanila, ang iyong pag-iingat sa kanilang buhay, O God, sa kanilang mga gagawin, O God, Lord, ingatan mo po sila. Maraming po salamat. Dahil alam ko po, tinugon mo na to. Yes and amen, Panginoon. Sa iyong mga anak, bibigyan mo sila, Panginoon, ng comfort, O God. Ganun din ang aming bayang Pilipinas, O Diyos. Kayo po ang magbigay ng wisdom sa aming gobyerno, O God. Lalo na dito sa mga tinatamaan ngayon, Panginoon, ng pagbaha, pag-ulan. Bigyan mo ng wisdom ang mga tao, Lord God, na mga tumutulong, O God. Kayo po ang gumabay sa kanila. Maging maayos, O God, ang mga pangangailangan at maibigay sa mga tunay na tao na tinamaan ng mga kalamidad, O Diyos. Maraming salamat po, Diyos. Dahil alam ko, mahal mo ang bansang Pilipinas. Kung paano mo minamahal ang bansang Israel, ganun din ang bansang Pilipinas ay yun ang pinagpala. Thank you po, O Lord Jesus. Lord, sa aking mga kapatiran na andito, O God, Lord, I declare, Lord God, ang iyong pag-iingat sa kanila sa buong isang linggo to, ang iyong proteksyon, O God, ang iyong laksalaksang anghel, ang siya magbabantay sa kanila, O God. Sila'y pinagpala mo na sa kanilang pagnegosyo, O God. Kayo po ang nagbigay sa kanila ng wisdom sa lahat ng gagawin nila. Sa mga estudyante, O God, kayo po rin magbibigay sa kanilang wisdom sa kanilang pag-aaral. Sa mga magulang, kayo po magbibigay sa kanila ng katatagan, O God, sa bawat hinaharap nila bilang isang magulang. Bawat mga gawain nila, binigyan mo na sila, Panginoon, ng kalakasan. Maraming pong salamat sa bawat isa na andito na ginagamit mo para sa iyong kapurihan. Salamat po, O Diyos, sa iyong proteksyon. Ulit, hanggang sa aming pagbalik next week, O God. Dala-dala namin ang kagalakan, ang iyong kalakasan na nagkakaloob sa amin. Ang iyong pag-ibig, O God, na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen and Amen. Lahat ng pangako mo sa'kin ay oo. Sa bawat laban tiyak
ang panalo, ako'y nasa lilim na lumikha ng mundo. Sa bawat hakbang ako'y ginagabayan, saan man naroroon laging pinapabora.